Ang kwento po natin ngayon ay nangyari noong 2017 sa General Trias, Cavite. Sobrang naging kontrobersyal ng nasabing krimen dahil ang mga biktima ay walang kalaban-labang pinatay sa loob ng kanilang pamamahay. Ang suspect ay ilang beses na sinabi sa harap ng media na mahal niya ang mag-ina. Subalit ano kayang klase ng pagmamahal ang kanyang sinasabi kung nagawa niyang paslangin ang isang musmos at isang walang kalaban-laban nitong ina. Balikan po nating muli ang kaso ng pagkamatay ni Ruby Binalya Gamos at anak nitong si Shania Nicole. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. December 11, 2017 ay nakatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng General Trias, Cavite tungkol sa isang karumal-dumal na krimen. Nang tunguhin nila ang isang apartment type na bahay sa loob ng Kensington subdivision na nasasakupan ng barangay Navarro, General Trias City, Cavite. Dito ay nadatnan nila ang mga katawan ng mag-ina na nasa advanced stage of decomposition na. Ang mga ito ay kinilalang ang 34 years old na si Ruby Binalya Gamos at ang noon ay 6 years old pa lamang nitong anak na babae na si Shania Nicole Gamos. Base sa lagay ng katawan ay 3 araw na itong patay. Ayon sa ginawa nilang investigasyon ay napag-alaman nila na ang mag-ina lamang ang tao sa bahay dahil sa nasa ibang bansa ang kanilang padre de pamilya at nagtatrabaho bilang seaman. Una na nilang tiningnang motibo ay ang pagnanakaw. Dahil sa nawawala ang ilang mahalagang gamit ng mga biktima, gaya na lamang ng mga alahas, cellphones, TV at ang kanilang pulang Toyota Wigo na siyang ginamit na getaway vehicle ng salarin. Nakakita din sila ng pares ng tsinelas na pagmamay-ari ng isang lalaki, sample ng ihi ng lalaki sa CR ng mga biktima at similya ng isang lalaki sa bedsheet sa silid ng mga ito. December 7, 2017 ay kausap pa ni Marlon Gamos ang kanyang mag-ina sa cellphone. Sa katunayan ay nagawa pa ng mga ito na mag-send sa kanya ng larawan. Subalit matapos ang kanilang pag-uusap ay hindi na niya makontak ang kanyang mag-ina. Mas lalo siyang nag-alala dahil sa lumipas ang araw ay bigo pa rin siya na makontak ang mga cellphone ng mga ito. Kaya naman nagpasya na siya na hingi ng tulong ng isang kapatid para puntahan ang kanyang mag-ina. December 11 ay nagtungo si Karen Gamos Bungalos sa subdivision na tinitirhan ng mag-ina. Subalit nakasara ang pintuan ng bahay at walang sumasagot sa loob. Nagdesisyon siya na hingin ang tulong ng security guards ng subdivision para mabuksan ang unit at dito na nga nila natagpuan ang mga biktima sa kalunos-lunos nitong mga kalagayan. Base sa medical examination result sa katawan ni Ruby, ay namatay ito sanhi ng traumatic head injury with suffocation. Ang anak niya naman na si Shania Nicole ay namatay sanhi ng pagkawala ng hininga o asphyxia by suffocation gamit ang isang unan. Naging palaisipan sa mga pulis ang mga gamit na pagmamay-ari ng isang lalaki na natagpuan nila sa crime scene, gayong walang kasamang lalaki ang mag-ina dahil sa nasa abroad ang kanilang padre de pamilya. Katakataka din na walang forced entry sa crime scene at kahit pa nga may mga alaga silang aso ay walang narinig ang mga kapitbahay na pagwawala ng aso noong gabi na mangyari ang krimen. Kaya naman malaki ang posibilidad na kilala ng mga biktima ang suspect. Pinag-aralan nila ang mga CCTV sa subdivision at dito ay nakita nilang pumasok ang pulang Toyota Wigo na pagmamay-ari ng mga biktima ng alas 3 ng hapon noong December 7, 2017 at umalis naman ng 1:51 ng madaling araw ng December 8, 2017. Kinabukasan matapos matagpuan ng mga katawan, ang Toyota Wigo ay natagpuan na inabandona sa harap ng Rita Samson Memorial Cemetery sa Barangay Alapan 2A sa Imus, Cavite. December 12, 2017 ay bumalik ng bansa ang nagluluksang si Marlon Gamos mula sa United Arab Emirates, kung saan ito nagtatrabaho bilang mandaragat. 2 buwan na lamang sana at uuwi na siya para makasama ang mag-ina.
Agad nitong inasikaso ang kanyang mag-ina at humingi ng tulong sa PAW, maging sa NBI para sa ikabibilis ng investigasyon at mapanagot ang salarin. December 14, 2017 ay nag-issue si Secretary Aguirre ng Department Order No. 797 kung saan ay inutusan nito si Director Gira ng NBI para magsagawa ng parallel investigation sa pagkamatay ng mag-ina. Sa follow-up investigation na ginawa ng PNP at NBI ay ilang mga nakakagimbal na impormasyon ang kanilang nakalap. Ayon sa mga kapitbahay ng mga biktima, ay malimit nilang makita sa loob ng bahay ng mga ito ang isang lalaki. Sa katunayan ay nakikita nila ito sa nalabas-pasok doon kahit pa nga sa maalanganing oras. May nakakita din sa kanya ng gabi ng December 8, 2017 na pumasok sa bahay ng mga biktima at umalis sakay ng red na Toyota Wigo ng mga biktima. Samantala, sa tulong ng social media ay nagawa nilang makita ang account sa profile name na Letofe Robiel. Dito ay nakita nilang mga larawan ng isang lalaki kasama si Ruby at Shania Nicole. Dito na nga nila nalaman na ang lalaki at ang biktima ay magkarelasyon base na rin sa mga larawan at mga palitan nila ng mensahe. Sa tulong ni Marlon Gamos ay agad na nakilala ang person of interest na ang 36 years old at dati ding OFW na si Ruel Galvan Kabatingan. Kilala niya ito dahil sa kababata nila ito ni Ruby at dating karelasyon ng kanyang asawa. Pumasok siya. Lumabas po siya ng 1:51 ng December 8. That is Friday. Sa harap, sa gate. Kala ko yan kasi nagkaroon din sa amin yan eh. Nag-aaral din niya sa amin eh. Yun. Ang klase ng misis ko yun kasi yung taong yan transferi lang naman sa amin yan eh. Kay Marlon Gamos ay magkakasama sila na naninirahan sa Samar. Nasa ika-6 na baitang sila ng mababang paaralan ng elementarya nang magsimula siyang magkaroon ng interes sa asawa. Nang tumuntong sila ng high school ay nagkaroon ng relasyon si Ruby at Ruel. Subalit hindi iyon nagtagal at napaibig niya ito. Tulad ng ibang magkasintahan ay nagkaroon din sila ng mga problema. Minsan na naghiwalay subalit nagkakaayos din. Nang tumuntong sila ng kolehiyo ay si Marlon na ang tumutulong kay Ruby para makapagtapos ito sa pag-aaral. Pinagsasabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho. Taong 2010 ay nagpakasal sila ni Ruby sa West sa Pasay. Isa lamang simpleng selebrasyon na dinaluhan ng ilang kakilala. Bago siya nagtrabaho bilang isang mandaragat. Di kalaunan ay binayayaan sila ng anak sa katauhan ni Shania Nicole. Sa tulong pa rin ng social media ay nagawang malaman ng mga investigador na nagsama si Ruel at Ruby sa isang inuupahang apartment sa Imus, Cavite. Ang nasabing paupahan ay inukupan nila mula pa noong January hanggang June 2017. Ilan ding mga post nito ay tila nagpapahiwatig sa ginawang krimen. May mga post kasi ito kasama ang larawan ng mga biktima at may caption na handa akong pagbayaran ang lahat ng kasalanan ko. I'm sorry mommy and anak ko. Sa mga nakalap na impormasyon at ebidensya ay itinuring na nilang suspect sa pagpatay sa mag-ina si Ruel Kabatingan. Agad na binuo ang Special Investigation Task Group at CIDG para sa malawakang manhunt operation para mahanap si Ruel Kabatingan. Una na silang nakakuha ng lead na nakita ito sa Samar. Ngunit bago tumulak ang grupo patungong Samar, ay nagpasya sila na official na ito na sampahan ng kaso ng 2 bilang na pagpatay sa Prosecutor's Office ng Cavite. Isang araw bago ang pagsasampa ng kaso, ay nakatanggap sila ng tawag mula sa Samar noong December 28, 2017. Ang tawag ay nagmula ayon sa kanila ay kusang loob na sumuko sa kanilang tanggapan ang suspect na si Ruel Galvan Kabatingan. Nagtungo ito sa kanilang opisina kasama ang kanyang kapatid na lalaki ng bandang alas 7:30 ng umaga. Dahil dito ay agad na tumulak ang PNP ng Cavite patungong Samar para sunduin si Ruel Kabatingan at ibalik ito ng Cavite para harapin ito ang kanyang ginawang kasalanan. Sa kanyang pagsuko ay inamin nito ang kanyang ginawang pagpatay sa mag-ina. December 29, 2017
ay opisyal nang sinampahan ng kasong 2 bilang na pagpatay si Ruel Galvan Kabatingan. Ang kaso ay pinail ng asawa ni Ruby na si Marlon Gamos at ina nito sa Imus Prosecutor's Office. Ito ay tinilaga bilang kaso na may numerong LV-03-Investigation-12L-4481. Ang Prosecutor's Office ay nakakita ng sapat na basihan at ang kaso ay tinalaga sa Regional Trial Court Branch 23 sa 13 Martires City. Si Ruel Kabatingan ay tinurn over ng Samar PNP sa Cavite Provincial Police Headquarters at ito ay prinisinta sa media ng Police Regional Office Director na si Chief Superintendent Maria Aplasca. Subalit hindi agad na inilabas ang pahayag na suspect sa kadahilan ng wala itong abogado. Una na nitong hiniling ang tulong ng Public Attorney's Office o PAO, subalit tinanggihan nila iyon. Ayon kasi kay PAO Secretary Persida Acosta, ay nauna nang lumapit sa kanila ang asawa ng biktima na si Marlon Gamos at kung papaunlakan nila ang suspect ay magkakaroon na umano ng conflict of interest. Ang gusto niya, pawang humawak sa kanya. Sabi ko, hindi po pwede. Dahil conflict of interest na nauna sa ating tatay ng biktima at asawa ng biktima. Dahil dito ay una nang nabahala ang mga kapulisan dahil sa ang kawalan ng abogado ng suspect ay maaaring maging dahilan para pansamantala itong makalaya. Kahit pa nga ito ay kusang sumuko at walang hot pursuit operation na nangyari. Ang nasabing problema ay agad din namang nasolusyonan sa tulong ng isang abogado mula sa Integrated Bar of the Philippines o IBP. Sa tulong nito ay agad na kinuhaan ng suspect ng kanyang extrajudicial confession. Ayon kay Ruel Kabatingan, ay matagal na silang magkarelasyon ng biktima. Kahit pa nga alam niya na may asawa ito at nasa ibang bansa nagtatrabaho. Si Ruel ay may sarili ding pamilya at mga anak. Ang pamilya iniwan niya para makasama si Ruby. Nangungupahan sila ng apartment sa Imus, Cavite at malimit din silang pumunta sa bahay nila Ruby sa General Trias. Ayon kay Ruel, noong gabi ng December 8, 2017 ay magkasama silang tatlo sa bahay kung saan nangyari ang krimen. Okay pa sila, sa katunayan ay minamasahe niya pa ang biktima. Sinabi din niya na nakatulog si Ruby habang nakadapa ng sakalin niya ito hanggang sa tumigil ito sa paggalaw. Nagising naman ang natutulog na si Shania Nicole at nakita ang kanyang ginawa. Kilala siya ng bata kaya naman ay tinakpan niya ito ng unan sa ulo hanggang sa mawalan ito ng buhay. Siya rin na nag-iwan ng sasakyan sa Alapan. Matapos ang ginawang pagpatay ay umuwi siya sa Samar kung saan ay tumira siya sa bahay ng kapatid na lalaki. Nang malaman niya na hinahanap na siya ng mga pulis at sa pakiusap ng kapatid ay sumuko siya sa tanggapan ng pulis ng Eastern Samar. Ang ilan sa mga gamit gaya ng cellphones, laptop, TV at iba pang pagmamayari ng mga biktima ay na-recover ng mga pulis sa bahay na pagmamayari ng kamag-anak ng dating asawa ni Kabatingan. Ayon kay Ruel ay nagawa niya ang krimen dahil sa depression. Nasasakal na din umano siya sa kanilang sitwasyon. Hindi niya kasi magawang maglantad at lagi lamang ikinukulong ni Ruby sa loob ng bahay para maiwasan na makita ng ibang tao. Marami circumstances. Patong-patong na yan. But number one doon is yung depression, mental torture, and siguro yung hindi ako pwede lumabas. Dahil na-isolate na niya kasi nga machismis na may gano'n. So, sinabi niya doon lang ako. Ayon naman sa mga pulis ay matinding selos umano ang motibo ng suspect sa ginawa. Napag-alaman kasi nila na plano na palang umuwi ni Marlon Gamos ng bansa at nais nito na pakasalang muli sa simbahan ng kanyang asawa sa kanyang pag-uwi. Marahil ay ito ang nag-udyok sa suspect para gawin ang karumal-dumal na pamamaslang. Sa pagsuko ng suspect at sa mga nakalap na impormasyon at ebidensya ng mga kapulisan, ay kinonsider ng close at solve ang kaso ng pagkamatay ni Ruby at Shania Nicole Gamos. Ayon naman sa naulila ng dalawa na si Marlon Gamos, ay pinapatawad niya na ang mga kasalanan ng kanyang asawa. Wala siyang ibang nais kundi ang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga ito.
Nanawagan din ito sa publiko na huwag husgahan ang kanyang asawa. Aminado siya na nagkasala sa kanyang asawa, subalit tao lamang umano ito at nagkakamali. Alam niya umano na mahal siya nito at mahal na mahal niya din ang kanyang mag-ina. Humingi naman ng tawad si Ruel Kabatingan sa pamilya na naulila ng mga biktima. Ayon sa kanya, ay handa siyang pagbayaran ng kanyang ginawa at mahal na mahal niya ang mag-ina. Subalit sino naman ang maniniwala sa mga katagang kanyang binitawan? Ano kaya ang kanyang ibig sabihin sa salitang pagmamahal? Ito ba ay ang pagpatay niya sa inosenteng bata na si Shania Nicole na napakalayo pa sana ng mararating? O sa pagsakal niya sa ina nito na walang kalaban-laban? Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.